Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Hesukristo na ipinangaral namin sina Silvano at Timoteo ay hindi. Oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya'y nananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng Amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang Kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo, iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingunin, at sa mga taong tapat iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Jacome mula sa Archdiocese of Manila. Samahan po natin ang bawat isa magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Tayo po'y bumabalik sa tila baga mga karaniwang araw ng ating buhay, no? We are back again in our ordinary days, no? But then again, my dear friends, we are always invited to see that even in the seeming ordinariness of our lives, God can still be found. Kaya nga po maganda nitong nakalipas na linggo, no? Pinagdiwang po natin ang linggo ng Pentecostes, kung saan bumuhos ang biyaya ng banal na espiritu sa unang simbahan, no? Nagbigay ng ibayong lakas sa ating mga apostol upang ibahagi ang maningning na katotohanan ng Ebanghelyo sa sanlibutan. Kay ganda po ng pagkakatulad na ito, no, sa ating sariling buhay. Kung babalikan po natin yung ating binyag, ang mismong banal na espiritu na iyon ay buong pagmamahal na ibinuhos sa ating mga puso. Kaya nga po, sana, katulad daw po ng mga unang apostol, tayo rin ay maging daluyan ng liwanag ng Diyos.
Pinatatag tayo ng biyaya ng Diyos, kaya nga tayo rin po ay isinusugo upang ipakita ang kagilagilalas na pag-ibig ng banal na Santatlo sa lahat ng tao at sa lahat ng dako ng daigdig na ito. Ito ang nagtutulak sa atin na marahang tanungin ang ating sarili, no? Tapat pa ba ako sa magiliw na pagtawag ng Diyos? Tunay bang nagniningning sa akin yung walang hanggang pag-ibig ng banal na Santatlo? Nababanaagan kaya sa aking mga gawa, sa aking mga salita, yung pagpapakatotoo o yung pagpapatotoo sa pagmamahal na ibinigay sa atin, no? Sa pamamagitan ng presensya ng Espiritu sa aking puso, dumadaloy kaya ito patungo sa aking kapwa. Tingnan po natin sapagkat mahaba ang tila mga karaniwang panahon na ating susuungin. Pero karaniwan man sa ating paningin, ang pananahan ng Diyos ay makikita pa rin. Ang larawan ng asin at ilaw, no? Napansin niyo po sa ebanghelyong ating narinig, ito daw yung pinakamalapit at mabisang paglalarawan sa kung paano nga ba tayo tinatawag. Ano kayang tungkulin ng mayroon rin tayo sa mundong ito, no? Kung ibaling po natin ang ating paningin, ano nga ba yung asin, no? Kung paano daw po naglilinis, no? Nagpapanatili, pinipigilan ng pagkabulok, no? Ganito rin daw ang paanyaya sa atin. Tayong lahat ay tinawag na maging katulad ng asin. Marahan sana tayong tumutulong na linisin yung anumang bagay na humahantong o nagdudulot sa atin patungo sa kasalanan. O baka sakali, no? Tingnan po natin. Baka yung pagkilos ba natin, ito rin ba yung nagpapasira sa espiritual nating kagandahan, no? Maging sa kapwa natin at sa ating sarili. Kaya nga po tinatawag din tayong buong pagmamahal na panatilihin yung mahalagang aral ng Panginoon, no? Ibinabahagi ang mga ito sa pamamagitan ng ating mga salita, gawa at pakikipamuhay sa ibang tao, na para bang sa bawat panahon at pagkakataon, ang nais hangarin natin ay makilala ng iba ang walang patid at malalim na pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ganito ang asin. Sa kabilang banda daw po, kung atin rin titingnan, ang ilaw naman, tila isang pribilehiyo na tayo ay anyayahang maging isang ilaw. Tayo ay nilalayo na marahang gabayan ang iba. Sana wag tayong maging dahilan para sila ay madapa at maligaw. Kaya nga katulad ng ilaw, ang paanyaya sa atin, no, maging gabay rin sa iba. Hindi nila kailangang maghanap, no? Hindi natin kailangang maghanap at magpumilit hanapin ang daan patungo kay Jesus. Siya na ating ilaw. Tandaan po natin kahit na tayo ay maliit sa paningin ng mundo at kahit ang ilaw na maiaalok natin ay umaandap-andap, dahil sa sarili nating kahinaan, ito'y sapat na upang buong pagmamahal na magabayan natin ang iba at pigilan silang maligaw. Tandaan nyo po, kung ating titingnan, kahit malayo ang ilaw, no? Matatag itong nagniningning sa dilim at nagiging isang gabay ng pag-asa para sa ating lahat. Pero ito yung napakaganda, no, na paalala. Sana huwag nyo pong kalimutan. Napakahalaga para sa atin na tunay na maunawaan ang ating lugar sa mabunga at malawak na plano ng Diyos. Kapag sinabi ni Jesus na tayo ang ilaw ng sanlibutan, tanggapin po natin, no? Kailangan buong pagpapakumbaba nating tandaan na ang kamanghamanghang ilaw na ito ay hindi nagmumula sa atin. We are never the source of that light. Gaano man tayo kasikap na maging mabuti, hindi tayo sana lumilikha ng ating sariling liwanag. Sa katunayan, kung sisimulan nating paniwalaan na tayo ang ilaw, na ang liwanag ay nagmumula sa atin,
doon papasok yung pagmamataas. Doon natin matatagpuan ang sarili natin sa pinakamalalim na uri ng kadiliman. No? Yung hindi natin namamalayan, tayo pala ay lalong nakadaragdag sa dilim ng mundo. Remember, tayo ay mga ilaw lamang sa mundo kapag tayo ay malalim na nakaugat kay Jesus. We are lights only insofar as we are in Christ. Ang layunin ay hindi upang kumuha tayo ng pansin sa sarili natin. Kung hindi, marahang ituon ang pansin ng lahat patungo kay Jesus. Kung ang ibinibigay lang natin sa mundo ay ang sarili nating liwanag, tayo lamang ay nakadaragdag sa dilim at kalituhan ng mundong ito. Ngunit, kung buong pagmamahal nating iniaalay sa mundo, ang liwanag ni Jesus, sa pamamagitan ng ating salita, gawa, patutuo, at mga sakripisyo, tanging sa ganoong paraan lamang natin masisigurado tunay nating dinadala ang liwanag ni Jesus sa mundo. Napakaganda po ng paalala ni Jesus sa dulo ng Ebanghelyo. No? Sabi doon, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Heavenly Father. Sa bawat pagkilos, salita at paggawa natin, hindi tayo ang pinasisikat natin. Ang lahat ng ito, sa mas malawak na plano ng Diyos, ay nagiging instrumento lamang para magbigay liwanag. At sa iba yung pagtingin, makikita natin, it is the Heavenly Father that we should glorify. Not only by our acts and deeds, but in the manner we live our very lives. Sa paanyaya po ng mga tila baga ordinaryong araw na ito, papurihan natin ang Diyos